Lucas POV. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Dahil lahat naman sa akin ay normal. Isang gabi niyang umuwi ako, ay may napansin ako ng ilang kalalakihan na nasa labas ng bahay na tinutuluyan ko. Agad na nagtago ako sa sulok habang abot tanong ko mga to kung paano pinasok ang bahay ni Kuya Robin habang may hawak na mataas sa kalibre ng baril. Sumikdo ang malakas na kaba sa dibdib ko na makita ang ginawa niyang mga to. Mabuti na lamang at nag-overtime ako. At tulad ng dati, ay dumaan ako kina Luis para ihatid ang pagkaing dala ko. Malakas ang pakiramdam ko na ako ang pakay nila kaya sila narito. Hindi sila pupunta dito kung hindi akong hinahanap nila. Dahil wala naman akong ibang kasama. Tama nga sa Alondra na hindi ako ligtas at lalo nga hanapin ako ng mga taong nakalaban namin. 1 linggo na ang nakalipas. Mula sa pinagtataguan ko, ay pinanood ko kung paano sila nagpalitan na naglabas-mosok sa bahay. Hanggang sa nagpa siya ang lahat na umalis, matapos masiguro na walang taong nakatira doon sa mga oras na to. Agad na pumasok ako at kumuha ng damit na kailangan ko. Siniguro ko na nakalak ang pintuan sa harap at hinarangan ko ng malaking sofa para hindi na sila pwedeng basta makapasok ulit. Sa bubong ng kapitbahay ako dumaan at lumabas sa kabilang kanto, malayo bahay na pananggalingan ko. Nagulat si Luis na makita ako na bumalik sa dating lumang gusali na tinutuluyan naming dalawa. Lucas, bakit narito ka? At ano mga dala mo? Tanong nito. Pinalayas ka ba ulit sa tinutuluyan mo? Nagtataka na tanong nito. Tinawanan ko lang siya, saka naupo katabi nito. Hindi ako pwedeng tumuloy doon dahil may mga tao naghahanap sa akin at pinasok ang bahay. Paliwanag ko. Dahil si Luis na best friend ko, ang kasama ko, ay sinabi ko dito ang buong kwento mula sa kung paano ko nakita sa Alondra. Hanggang sa nasaksihan ko kung paano pinasak ang bahay ni Kuya Robin ng mga armadong kalalakihan. Kinaumagahan ay maaga akong bumangon para pumasok. Sa restaurant na ako kakain ng almusal at maliligo gaya ng plano ko. Uy Lucas, ang aga mo yata. Bati ng manager ko. Opo, pwede ba nandito na ako maligo kuya? Tanong ko. Mabait din at maunawain ng manager ko, bagay na nagpapasalamat ako dahil talagang maswerte ako na dito ako nakapasok ng trabaho. Nakaligo na ako at kumakain ng almusal nang may mga lalaking lumapit at tumabi sa akin sa mesa kung nasaan ako. Sumama ka sa amin. Matigas sa sabi nito, sabay tutok ng baril mula sa tagiliran ko. Napatigagal ako at nanlalamig ang pakiramdam ko. Ito na siguro ang panganib na sinasabi na Alondra noong kasama ko pa siya. Labas! Utos ng isa na mabilis pinalo ng hawak na baril ang tiyan ko sa ilalim ng mesa. Kita ko na akmang lalapit ang manager at ilang kaibigan ko pero umiling ako. Ayoko sila mapahamak dahil sa akin. Oras na makialam sila gaya ng ginawa kong pagligtas kay Alondra. Nakaakbay sa akin ng isa na akala may kaibigan ko pero hindi may tatanggi sa hilat siya na mukha nito ang masamang pagkatao nito. Pagkarating sa sasakyan ay agad na siniko ko to at nabitawan ang baril na hawak nito. Malakas na sipa at suntok ang pinakawalan ko, bagay na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Palaban ng 2 lalaki na nakakuha na ng atensyon na marami, gaya ng inaasahan ko. Kailangan ko manglaban dahil oras na ipasok nila ako sa sakyan, ay sigurado akong katapusan na ng buhay ko. Ang nasa isip ko ay maraming taong pwedeng tumulong sa akin, hindi man para pisikal na tulong, kundi para tumawag ng pulis o kahit na sinong pwedeng makatulong sa kalagayan ko ngayon sa kamay ng mapanganib na 2 lalaki na alam kong banta sa buhay at kaligtasan ko. Hindi ako sasama sa kanila ng ganun lang kabilis. Gaya ng gusto nilang mangyari dahil lalaban ako. Hindi ko alam kung paano ako biglang nagkaroon ng lakas. Dahil heto, nakagawa ko na makipagsabayan ng suntukan sa 2 lalaki na may malalaking katawan na alam kong anong oras ay tatapos sa aking buhay. Isang suntok ang tumama sa mukha ko, kaya bumagsak ako sa semento. Akmang babarilin ako ng isa sa lalaking kalaban ko. Na madampot ko ang bato at mabilis na hinagis sa mukha nito.
Sabay sipa sa paan ng isa na bumalagta sa paanan ko. Sinunod ko lang kung ano ang direksyon ng katawan dahil tila mas may alam to kumpara sa isip ko na ang tanging gusto ay matapos na ang lahat ng to. Tigil! Malakas sa sigaw ng pulis na mabilis na nakalapit sa amin. Mabilis na tumakbo ang dalawa na nag-warning shot ang isang pulis. Matapos sa damputin ng isa ang baril na nahulog sa lupa, nakita ko na tinamaan ng isa pero mabilis na nawala ang mga to sa paningin matapos tumakas. Ayos ka lang? Tanong ng rumespondeng pulis. Tinulungan ako nito makatayo habang nagpupunas ako ng dugo mula sa pumutok na labi at ilong na nagdurugo. Nag-aalala na mabilis na lumapit sa akin ng ilang kasamahan ko sa trabaho na panggabi na shift. Kinausap ako ng manager ko nung tumawag pala kay Kuya Robin para ipaalam dito ang nangyari sa akin. Matapos makita ang kondisyon ko nang bumalik ako sa loob ng restaurant, mabilis na lumipas ang maghapon. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang tawagin ako ng manager ko at sinabing pumasok ako sa opisina nito. Kinakabahan man ay sumunod ako. Nag-aalala ako na baka tanggalin niya ako sa trabaho dahil nasangkot ako sa gulo. Heto at may sugat pa ako sa pasa sa mukha. Nagtaka ako sa nakita ko nang pumasok ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko dito mismo sa loob ng opisina ang boss ko, ang babaeng ilang araw nang gumugulo sa isip ko. Alondra? Bigla ay tawag ko dito. Seryoso ang mukha na lumingon to, kaya nagtama ang mga paningin namin. Lalo na nang pinasadahan nito ng tingin ang mukha ko, kaya nahiya ko bigla sa itsura ko. Hindi may kakaila ang karangyaan sa ayos nito. Nakadress na itim siya hanggang kalahati ng hita ngayon, suot ang mataas na may takong na sapatos. Para siyang modelo na nagawi dito, lalo na at mas matangkad siyang tingnan sa ayos nito. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka na tanong ko. Nakatingin lang sa amin ang manager ko na alam kong curious sa estado namin na Alondra. Nothing. Namiss lang kasi kita. Kibit balikat na sagot nito. Napulunok ako na wala sa oras dahil sa sinabi nito. Simple lang yon, pero matindi ang epekto nun sa akin. Paano? Aalis na kami. I hope malinaw sa iyo na pag-usapan natin. Puno ng otoridad na sabi nito. Yes ma'am. Pinanood ko lang siya dahil hindi maintindihan kung para saan yun. Let's go. Sabi ni Alondra sa akin, sabay hakbang papunta sa pintuan. Naiwan akong tulala at hindi malaman ang gagawin na nakatingin ako sa boss na nakangiti sa akin. Lucas! Tawag sa akin ni Alondra bago buksan ang pintuan ng lingunin ako. Saglit lang, susunod na ako. Tila boring na inikutan lang ako na maganda niyang mga mata, saka lumabas. Sir, ano pong napag-usapan niyo ni Alondra? Tanong ko, dahil gusto ko malaman kung bakit siya narito. Pinagpaalam ka lang niya sa akin, lumabas ka na at hinihintay ka na niya sa labas. Nakangiti na nasagot nito. Sir, para po saan? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang tapikin ako nito sa balikat. Swerte ka sa girlfriend mo. Bukod sa napakaganda na at lahat ng mataas na pinag-aralan, ay iniisip niyang pakanan mo. Sabi nito sabay hakbang palayo sa akin, habang naiwan ako nag-iisip sa ibig niyang sabihin. Lutang na lumabas ako at naabutan ko sa Alondra na umiinom ng juice. Marahil ay hinanda ng mga kasamahan ko. Anong ginawa mo sa loob? Tanong ko agad dito nang nakaupo na ako sa tabi nito. Ano bang gagawin ko doon maliban sa kausapin ng boss mo? Mataray na tanong nito, nakandahaba ang nguso, kaya hindi ko mapigilan na hindi mapangiti dahil sa nakita ko. Ano nga napag-usapan niyo? Pangungulit ko, pero tinaasan lang ako ng kilay. Pack your things fast, Lucas. Hindi ka safe dito. Walang emosyon na sabi nito. Hindi tayo pwede magtagal dito, kaya bilisan mo. Namalayan ko na lang na kinuha ko ang backpack na dala ko habang nakasunod sa akin ng mga kaibigan ko. Grabe, jackpot ka talaga Lucas. Napakaganda at sexy taga ng girlfriend mo. Ibang klase ka? Maingay na puri ni Kuya Manuel sa tabi ko. Nagdahilan na lang ako sa mga ito na dahil maaga akong pumasok kanina ay maaga rin akong uuwi ngayon
kaya hindi na sila nagtaka. Lihim na naiinis ako matapos na mabutan ng tagpo ng maraming mga mata ang nakatingin kay Alondra. Hindi lang mga kasamahan at kaibigan ko, kundi na mga customer din dito sa resto. Dinner time na kasi ngayon, kaya punuan na kami dito. Ito ang tagpo na marami kaming customer, dahil na rin sa oras na para kumain ng hapunan. Tara na, sabi ko. Ako na mismo ang nag-aya dahil hindi ko nagugustuhan ang nakikita. Kinuha nito ang wallet sa harap at nag-iwan ng cash table na kinagulat ko. Para saan yan? Tanong ko. For my drinks. Kibit balikat na tanong ko. Lumapit naman si DJ sa amin na siyang naka-assign marahil kay Alondra. Keep the change. Sabi lang nito kay DJ na masaya sa nakitang bayad sa harap niya dahil sigurado na malaki ang tip niya. Magkano lang naman kasi yung bill niya? Lalo na't simpleng lemon o juice lang ang nakita ko. Worth of 55 pesos. Tapos 1,000 binayad nito. Naiiling na lang ako habang kasabay na naglalakad palabas ng restaurant. Mukhang walang pakundangan ng gumastos pala si Alondra na hindi malang naiisip kung gaano kalakang halaga na binigay lang niya. Sakay na. Untag sa akin ni Alondra nang nasa harap na kami ng isang puting BMW na wala kong hindi basta-basta na lang halaga. Nilingon ko ang lugar na pinanggalingan ko at nakita ko kung paano ko nasunod sa amin ang mga mata na kaibigan ko, lalo na nang sumakay ako sa sakyan ni Alondra. Seatbelt, sabi nito, sabay ng pag-on ng makina. Saan tayo pupunta? Tanong ko na makalayo na kami. Sa bahay ko, kung saan alam ko na ligtas ka. Napatingin ako kay Alondra na kalmado na nagmamaneho habang nakatutok sa daan ng mga mata. Larawan kasi siya ng mayaman at sosyal na babae. Pero may mabuting puso na hindi mo makikita sa mataray na aura na meron siya. May ugali rin siya na napapansin ko, gaya ng pagiging spoiled at demanding nito. Pero kita ko kung paano niya nagawa na makibagay sa uri ng pamumuhay ko, bagay na hinahangaan ko ng sobra sa kanya. Maganda ba ako? Nakangisi na tanong nito na hindi ako nilingon. Ha? Naguguluhan na tanong ko. Kanina ka pa nakatitig sa akin eh. Pilya na sabi nito. Nag-init biglang pakiramdam ko. Para ako magnanako na nahuli sa akto. Ayos lang naman sa akin kung sasabihin mo na maganda ako. Besides, maganda talaga ako. Napangiti na lang ako sa pagiging natural na Alondra. Mahirap hulihin ang ugali niya. Lalo na, hindi siyang uri ng babaeng madaling biruin dahil kakaibang masungit na aura at personality nito. Ang damot mo naman sa compliment. Hindi bali na nga lang? Nakasimangot na sabi nito. Ang cute mo na lang na ganyan ka. Hindi ko mapigilan na sabihin dito, pero inikutan lang ako ng mata, kaya napakamot ako sa batok sabay upo ng tuwid. Hindi ako bata para maging cute sa paningin mo. Isa pa, kahit hindi mo sabihin, alam ko na maganda ako dahil malimit na sinasabi ng daddy ko. Lagi ko naririnig na bukang bibig nito ang ama. Kahit hindi ako magtanong, ay alam ko na spoiled dito sa Alondra. Kinabahan tuloy ako bigla dahil hindi malayo maghaharap kami ng ama ni Alondra, lalo na at sa bahay niya pala kami pupunta. Pumasok ang sasakyan ni Alondra sa isang malaking bakal na gate, pero wala akong nakita na kahit anong bahay maliban sa kubo sa gitna ng malawak na bakanting lote na labis na nagtataka ako kung bakit narito kami ni Alondra. Napatingin ako dito pero hindi to kumibo matapos pindutin ang kung ano sa relo na suot nito. Nanlaki ang mga mata ko na maramdaman ko ang gumagaling ng sasakyan pababa at bigla ay dumilim ang paligid maliban sa harap ko saan nakabukas ang headlight ng sasakyan ni Alondra. Magtatanong sana ako nang umandar ang sasakyan nito at binagtas namin ang tunnel na patungo sa kung saan. Sigurado ako na kung may gagawin sa akin masama sa Alondra ay hindi na ako makakalabas ng buhay dahil sa tindi at kakaibang security feature sa lugar. Sino mag-aakala na sa ilalim pala ng bakanting lote na nakita ko ay may nakatayong malaking bahay na sigurado akong malaki ang perang ginamit dahil para tong normal lang. Feel at home, sabi ni Alondra nang iparada ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan na nakikita ko.
Puro stainless at salamin ang paligid at hindi basta lamang bahay to na nasa underground. Dahil heto at may magandang disenyo maging ang mga ilaw rin sa buong lugar. "You're in my safe house," sabi nito, sabay hagis ng susi sa center table, nakaharap ng sofa kung saan siya pabagsak na naupo at basta na lamang sinipa ang sapatos. "Bakit nagsuot ka pa niyan? Kung sa huli napagod lang ang mga paa mo dahil sa taas niyan?" Curious na tanong ko, pero umikot lang ang mga mata ni Alondra. Natatawa na lang ako dahil ang maldita talaga niyang tingnan. May pagkakilos bata rin siya dahil marahil lagi ay spoiled sa pamilya. "Hindi mo maintindihan kung bakit kahit sabihin ko sa'yo, basta kami mga babae, mahalaga sa amin ang high heels kasi lalo kaming gumaganda." Napaisip ako sa sinabi nito. Posible ba talaga yun? O ganyan lang ang mindset ng mga babae ngayon? "Maligo ka na magamot ko na sugat mo," sabi ni Alondra sabay sulyap sa akin. "Halika, sumunod ka sa akin." Matapos sabihin yon, ay tumayo niya sa Alondra kaya sumunod na ako. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang lawak ng buong bahay, na akala mo'y normal na sa ibabaw itong lupa at hindi narito sa underground. "Here," sabi ni Alondra nang buksan ang pintuan. "Dito yung kwarto mo. May mga binili na akong damit mo. Sir, komportable ka dito." Sinamahan ako nito sa isang pintuan at sinabi na doon ako maligo, kaya sumunod ako. Gaya nga ng nasa isip ko, ay malayong-malayong agwat ng itsura ng banyo dito sa bahay niya. Kumpara sa banyo ng bahay ni Kuya Robin. Malawak, malaki, at fully decorated banyo pa lang to. Kaya hindi na ako magtataka na masalan at maarte sa Alondra dahil malayo to sa buhay na meron ako talaga. Kung nagawa niya makapagpatayo ng ganitong kagandang bahay underground, ay talagang hindi may tatanggian na mayaman siya. Kaya lang, bakit hinahayaan niya masangkot sa gulo? Kayong babae siya at nasa kanya na pala ang lahat ng bagay na gusto ng iba. Matapos maligo at makapili ng damit na nakita ko sa isang malaking aparador sa nabuksan ko, ay lumabas ako at hinanap si Alondra. Kung ganitong hindi siya marunong magluto, imposible na kami lang dito. Lalo na at walang mawang sa gawaing bahay yung babaeng kasama ko. Dahil prinsesa nga pala siya, base na rin sa bahay na kinaroroonan ko. Isang malaking larawan ang bumungad sa akin na makababa ko ng hagdan. Family picture to na nasa isang malaking salamin sa pagitan ng isang hallway na hindi ko alam kung patungo sa kung saan. Nakatitig ako dito na tila ba may kung ano sa akin ang nagsusumiksik, na tila ba nagsasabi na alalahanin ko. Sapo ang ulo at nanliliit ang mga mata na hindi mapuknat ang paningin ko sa lalaking katabi ng isang magandang babae na kung hindi ako nagkakamali ay ina ni Alondra. 5 sila sa larawan at masasabi ko na malaki ang namana ni Alondra sa ama, maging ang mga mata nito, bagay na tila magsasabi sa akin na alam ko na kung saan ko makita dahil maliwanag na walang pinagkaiba to sa paraan kung paano tumingin ng ama. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na pa nakakaharap ang ama ni Alondra sa buong buhay ko. Pero bakit may pakiramdam ako na may kaugnayan siya sa pagkatao ko? Kung paano at bakit hindi ko masabi dahil di ko rin alam. "Kill him! Huling araw mo na sa mundo! Kill him!" Sunod-sunod na narinig ko, kaya napatakip ako sa tenga ko. Nanliliit ang mga mata na gusto kong lumayo sa harapan ng larawang nasa harap ko, pero hindi ko magawa dahil pakiramdam ko ay hindi ko maigalaw ang mga paa ko. "Oh my God! Lucas!" Sigaw na Alondra mula sa kung saan. "Ano nangyari sa'yo?" Kunot noon na tanong nito sa akin. Hindi ko nagawa makasagot dahil pakiramdam ko ay naninikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. "Kill him!" Mga tinig na paulit-ulit na naririnig ko sa balintataw ko. "Huling araw mo na sa mundo." Isa pa ulit, kaya pumikit ako kahit naramdaman kong kamay ni Alondra sa mukha ko. "Calm down." Mahina na sabi nito, pero halos hindi ko marinig dahil kulang na lang ay magdilim ang paningin ko. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko, dahilan para matulala ako. "That's right, calm down," sabi ni Alondra
sabay haplos sa likod ko. Pakiramdam ko ay para akong nauupos na kandila, kaya bumagsak ang mukha ko sa balikat nito, saka niyakap siya na mahigpit. Tama sa Alondra. Sa Alondra lang ang tanging makakapitan ko sa mga oras na to, at bahala na kung magalit siya sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko muna iisipin ang bagay na yon, dahil maraming tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Okay ka na? Tanong ni Alondra na marahil ay mapansin na kumalma na ako. Oo. Tipid na sagot ko. Maupo muna tayo. Sabi nito sabay tapik sa likod, kaya kumawala ako ng yakap dito. Walang imik na naglakad ako kasabay niya, habang wala pa rin sa sarili na nakarating kami at nakaupo sa sofa. Napansin ko na may medicine kit doon na nakahanda para marahil sa sugat sa mukha ko. Pero para sa akin, ay hindi ko na kailangan yon, dahil gagaling din naman agad to, lalo na't kanina pa tong umaga. Okay na ako. Sanitang namutawi sa labi ko. Nakatitig lang kasi sa Alondra na tila pinag-aaralan ng mukha ko. Ako ang doktor sa ating dalawa, kaya ako magsasabi kung okay ka o hindi. Salubong ang kilay na sagot ni Alondra. Tumahimik na lamang ako dahil mahirap na. Baka magalit at palayasin ako. Wala akong mapupuntahan sa mga oras na to, kaya kailangan na maging mabait ako. Napangiwi ako nang dumampi ang bulak na may kung anong balat sa pisngi ko. Mahapdi yun, pero tiniis ko. Lalo na't mukhang masungit ang doktor sa harapan ko. Saglit pa, ay may pinahid to kung ano sa dulo ng kilay at noo ko. Halos hindi tuloy ako makahinga dahil sa distansya na meron kami. Malinaw na napagmasdan ko ang magandang mukha ni Alondra. Napakakinis ng balat na akala mo hindi nakaranas ng tigyawat. Matangos ang ilong habang parang hugis mata ng pusa ang mga mata. Natural din ang pulang labi na para masarap kagatin. Napamaang ako na magkasalubong ang tingin ng aming mga mata. Hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin ni Alondra nang piya niyang inabot ang bato ko at basta na lang lumapat sa labi ko ang malambot na labi nito. Nanigas ako sa kinauupuan ko, pero nagawa ko maigalaw ang labi ko matapos sundan ang ginagawa ni Alondra na tila inakit ako. Ang lambot at ang sarap nga. First time na nakaranas ako ng ganito at hindi ko inaasahan na naranasan ko mismo kay Alondra na isang napakagandang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Pwede na. Nakangisi na sabi nito. Ang alin? Maang natanong ko nang bahagyang lumayo to para sumagap ng hangin. Pwede ka nang matuto. Sa tanda mo na yan, di ka marunong manghalik. Virgin ka pa ba? Kulang na lang ay mabilaw ka na ko. Kung makitang paano pilya na kinagat nito ang labi, saka pinaraanan ng basang dila. Pwede tayo mag-practice para mas matuto ka pa. Sabi nito sabay kindat. Nag-init tuloy ang pisngi, maging leeg ko sa pinagsasabi nito. Parang normal na bagay lang ang gusto niyang pag-usapan, gayong awkward ang posisyon namin. Lalo na nakayakap siya sa leeg ko at nakadikit sa akin ang katawan nitong ilang araw ko nang hinahanap-hanap. Matapos na matulog akong yakap siya magdamag. Lucas, pangit ba ako sa paningin mo? Tanong ni Alondra. Paano kaya niya naisip yun? Gayong siyang pinakamagandang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Hindi, ang ganda mo nga sobra. Napangiti ito, saka muling lumapat ang labi niya sa labi ko. Sa pagkakataon na to, tila natuto na ako kasi pumulupot ang braso ko sa bewang at katawan ni Alondra habang sapo ang ulo nito. Ang galing, fast learner. Natawa ko sa sinabi nito. Baliwala lang sa kanya na hinihingal kami pareho, lalo na ako, dahil nagkaroon bigla ng kakaibang reaksyon ng katawan ko. Hindi ako maboboring ng ilang araw habang narito ako. Maya-maya ay sabi ni Alondra nang umupo na maayos sa tabi ko. Bakit naman? Tanong ko, sabay lingon dito. Para nagbago bigla ang treatment namin matapos ang ilang ulit na halik na pinagsaluhan naming dalawa. Kasi nandito ka, syempre may kasama ka't kalaro ako. Napailing na lang ako. Iba-iba tagang ugali na nakikita ko kay Alondra. May side siya na mataray at masungit, tingnan na anumang oras ay palaban.
Pero may pagkakataon na mabait din to. At ngayon ay sweet din pala na nakasandal sa balikat ko habang nakapulupot ang kamay sa braso ko. Alondra, hindi ka ba naiilang sa akin? Tanong ko. Why? Siyempre lalaki ako, tapos babae ka at magkasama tayo. Sagot ko. Tinawanan lang ako nito sabay marahang kagat sa balikat ko. Kung may gagawin ka masama sa akin, dapat doon pa lang sa bahay nyo. Natulog na kaya tayo na magkatabi pero ang cold mo? Napamura ako ng lihim dahil ibig sabihin lang nun ay gising siya noong niyakap ko rin siya at kinabig para lalong mapalapit siya sa akin. Akala ko pangit ako kaya ganyan na lang ang treatment mo sa akin. Anyway, childish lang ako pero dalaga ako. Isa pa, hinintay kong susundin sasabihin nito pero pilyan ng may tilang ito na tila may kung ano naglalaro sa utak nito. Gabi na. Pwede na tayo matulog. Bigla ay sabi ni Alondra. Your room or my room? Naintindihan ko ang tanong niya kahit hindi ako napag-aral ng English. Pero ewan ko ba? Sabi ni Kuya Manuel ay magaling umano ako magsalita niya na minsan may foreigner na napadaan at masyadong sila magsalita na halos hindi nila maunawaan. Pero nagawa kong kausapin na maayos with proper diction pa daw bagay na tinawanan ko lang noon.